Purihin ang Panginoon, glory to God, glory to Jesus. Isang pinagpalang gabi, mga kapatid sa Panginoon, na happy anniversary. Ang salita po ng Diyos na ating pagsasaluhan ay hanguin ko sa aklat ni San Lucas, Kabanata 9, talata 22. Luke chapter 9, verse 22, and he said, "The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and he must be killed, and on the third day be raised to life." At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magbata na maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote, at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Mga kapatid sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin ang Panginoon, glory to God, glory to Jesus. Bago po tayo magpatuloy, taas muna natin ang ating mga prayer requests at mga bagay na nais po ninyong basbasan, pagpalain ng Panginoon. At patuloy tayo makinig na mabuting balita, mga kapatid, sapagkat naniniwala po ako, kinatagpo tayo ng Panginoon sa oras na ito, sa araw na ito, sa anniversary ito, upang ihatid sa atin ang pangangailangan ng ating buhay. Ama naming nasa langit, patuloy pong pagpalain ang lahat ng tangan sa kamay ng aking mga kapatid, ang mga religious articles, gamit instrumento ng iyong kapangyarihan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang kanilang mga prayer requests, dalangin po namin ang katugunan na galing sa iyo. At umaasa kami at nananalig sa anniversary ito, may biyaya kang inilaan sa aming buhay. Pagpalain po silang lahat na naging kaagapay sa pinansyal na pangangailangan ng iyong anniversary. Pagpalain ang handog ng aking mga kapatid at inaangkin po namin ang balik nito sa aming buhay nang higit sa aming pangangailangan. Kaya Ama, hayaan mo po samantalang nakikinig kami ng iyong salita, ang biyaya at kagalingan patuloy naming maranasan sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Pwede na po kayo magsiupo, mga kapatid, sa presensya ng Diyos. At habang ating niuhulog po ang ating mga prayer requests at alay sa Panginoon, makinig po tayong mainam sa salita ng Diyos. Ang oras na ito, ang portion na ito, sa bawat gawaing ating dinadaluhan, sa gawain ng Panginoon sa Prayer Partners Fellowship International, ang tawag po ay healing message. Mensaheng nagbibigay ng kagalingan, mensaheng nagbibigay ng pagpapala, at mensaheng maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Makikinig po ba kayo, mga kapatid sa Panginoon? Luke chapter 9 verse 22 ang aking binasa at uulitin ko po. And he said, "The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests and the teachers of the law, and he must be killed on the third day, be raised to life." At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magbata na maraming hirap. Itatakwil siya na matatanda ng bayan, na mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Kunin ko po yung dulo ng ating binasa at ito po ang topic na nais ko pong i-offer sa inyo, mga kapatid, sa oras na ito, ang salitang on the third day, o sa ating sariling wika, sa ikatlong araw. Alam po natin na yan ang istorya na pinagdaanan ng Panginoon. Si Jesus ay dumaan sa dusa at hirap
namatay ang Panginoon, subalit sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Ano po ang kahalagahan nito sa ating buhay pananampalataya? Bakit kailangang maganap ito sa panahon ng bagong tipan? Mangyari sa Panginoon na sa ikatlong araw si Jesus ay muling mabuhay. Ito ang dahilan, mga kapatid, to show that the Lord Jesus is strictly following and fulfilling the Old Testament prophecies for Him. Sabi ng Leviticus chapter 7 verse 15 to 18, ang laman ng handog pangkapayapaan upang magpasalamat ay kakaning lahat sa araw ng paghahandog. Walang maaaring paabutan ng bukas. Ngunit kung ang handog pangkapayapaan ay panataw kusang loob, makakain iyon sa araw ng paghahandog at ang matitiray maaaring kanin sa kinabukasan. Kung mayroon pang natira sa ikatlong araw, dapat nang sunugin iyon. Pag may kumain pa nito, ang handog na iyo hindi tatanggapin at mawawalan ng kabuluhan. Magiging kasuklam-suklam at pananaguti ng sinumang kumain iyon. Ang Panginoon, mga kapatid, ay muling nabuhay sa ikatlong araw upang maging accepted offering. Sinasabi po rito ng paghandog ni Kristo, He is a suffering servant. Isang lingkod na naghandog ng kanyang buhay para sa atin, nagdusa ang Panginoon. At binabanggit po ng Isaiah chapter 53 verse 5, dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Ikalawa, binabanggit po ng Biblia, He is not only a suffering servant, but He is the sacrificial lamb. Si Jesus ang sakripisyong kordero. At ang isa pang binabanggit po tungkol sa Panginoon ay yung tinatawag pong our peace offering. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 1 hanggang verse 4. At ngayon pinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo, yan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naligtas kayo. Kung matatag kayong mananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na lamang nga kung kayo'y sumampalataya na diniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko na sa inyo itong pinakamalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kautusan. Yung binanggit ko po sa inyo, mga kapatid, sa Leviticus chapter 7 verse 15 to 18, ay nagkaroon po ng katuparan sa Panginoon nang si Jesus ay mamatay at nang ikatlong araw ay muling nabuhay. Binabanggit po na si Jesus ang ating tinatawag na suffering servant, the sacrificial lamb, and our peace offering. Sa pamamagitan ni Kristo, sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, siya po ang namamagitan sa Ama sa atin. Kaya sa oras na ito, noong nakaraang linggo, gininita po natin ang pag-aali ni Kristo ng kanyang buhay. At sa panahong ito natin ngayon, damdam natin ang biyaya ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ngayon po, yamang ang topic na ibinigay ko sa inyo ay ang salitang on the third day. Nais ko pong ibigay sa inyo ang symbolic significance of the third day in Scripture. Makinig lang kayo, mga kapatid. Hindi baling hindi kayo pumalakpak, wag na lang po muna kayong matutulog. Dahil naniniwala ako, kapag naintindihan po natin, naunawaan ang salita ng Diyos at mailagay sa ating puso at tayo manalig, saan man tayo pumaroon,
hahabulin tayo ng biyaya ng makapangyarihang Diyos. The symbolic significance of the third day in Scripture. Genesis chapter 22 verse 4, sabi po dito, matapos ang 3 araw na paglalakbay, natanaw nilang dakong kanilang patutunguhan. Abraham tests on the third day. Sa Genesis chapter 22, hiningi po ng Diyos kay Abraham na ialay ang kanyang minamahal na anak na si Isaac. At ang sabi dito, 3 araw na naglakbay itong si Abraham at nang ihandog niya itong si Isaac sa Diyos ng 4 araw, hindi po namatay ang kanyang anak. Ang sabi po dito ng Genesis chapter 22 verse 12, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo pinagkait sa kanyang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na ito'y tinawag ni Abraham, ang Panginoon ang nagkakaloob, at magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Nang 4 araw, makapasa sa pagsubok si Abraham, naranasan niya ang biyaya ng Diyos na magpasa hanggang ngayon, pinakikinabangan ng kanyang saling lahi. Ikalawa, mga kapatid, Israel third day at Sinai. Exodus chapter 19 verse 16 hanggang 19. Kinaumagahan ng 4 araw, nagkukulog sa bundok at salasalabat ng kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng tambuli. Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginig sa takot. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa panan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Pumailam lang ang usok tulad ng usok ng isang pugon at ang mga tao ay pinagharian ng takot. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng kulog. Yung binasa ko po sa Exodus chapter 19 verse 16 na binabanggit po na kinaumagahan ng 4 araw, ang significance nito, mga kapatid, God enters into covenant with His people. Nang 4 araw sa bundok ng Sinai, pumasok ang Diyos sa pakikipagkasundo sa kanyang bayan. Pumasok ang Diyos sa pakikipag-usap dito sa kanyang bayan kila Moises upang ipakita yung kanyang covenant sa kanila. Isa pa, mga kapatid, Hosea chapter 6 verse 1 and 2. Come and let us return to the Lord, for He has turned, but He will heal us. He was stricken, but He will bind us. After 2 days, He will revive us. On the 3rd day, He will raise us up, that we may live in His sight. Halikayo, at tayo manumbalik kay Yahweh. Pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapapalakas niya tayo uli. At sa 4 araw tayo kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Sa Hosea chapter 6 verse 1 and 2, ang salitang third day ay nagbibigay ng pag-asa na ang bayan ng Diyos ng oras na iyon kinalinga ng makapangyarihang Diyos. Bagamat ang bayan ng Diyos ng panahong iyon ay nagtaksil sa Kanya, tumalikod sa Kanya. Ang sabi po dito,
Sa loob ng 2 araw, palalakasin niya kayo. At sa 3 araw, ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. So, ibig sabihin, mga kapatid, sa tagpong ito, ang 3rd day kay Hosea ay araw ng pag-asa, pagbangon at pagtangkilik mula sa Diyos. Nasusundan po ninyo ako? Kay Abraham, ang 3rd day ay ang pagtanggap ng Diyos ng kanyang offering at pagpabalik sa kanyang anak upang i-provide ang lahat ng kanyang pangangailangan. Kay Moises sa Sinai, ang 3rd day ang ibig sabihin ay ang pagpasok ng Diyos sa kanyang bayan upang makipagkasundo. Pagdating kay Hosea, mga kapatid, ang 3rd day ay ang pagbangon ng Diyos at pagtangkilik sa kanyang bayan. Pagdating po sa Jonah, chapter 2, verse 10, and Jonah chapter 3, verse 3, sabi po dito, kinausap ni Yahweh ang isda, at si Jonas ay iniluwa nito sa dalampasigan. Jonah chapter 3, verse 3, nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. At pagkatapos po ng 3 araw na ito, nangaral si Jonas sa bayan ng Ninive at ang mga tao sa lugar na yan, binigyan ng Diyos ng pagkakataon na magbago. Sa kwento ni Jonas, ang 3rd day, ang simbolo, mga kapatid, ay ang pagbibigay ng Diyos ng pagkakataon na muling magbago at ang mga taong ito ay mapagpala ng Diyos. Pagdating sa New Testament, mga kapatid, ano ang ating binasa? On the 3rd day, Jesus rose again. Ano ang kahulugan nito, mga kapatid? Sa 3 araw, pinatawad ng Diyos ang ating kasalanan, inalis tayo ng Diyos sa sinumpang buhay, inlipat tayo sa buhay na pinagpala at ibinigay sa atin ng Diyos ang pagkakataong samahan niya tayo araw-araw. Sa mga talatang binanggit ko sa inyo, mga kapatid, ano ang kahulugan ng 3rd day sa inyong buhay? Ano ang kahulugan ng 3 araw sa inyong buhay? Tingnan po ninyo ito. Hindi ba? Ang isa sa pinakamasayang celebration ng ating buhay pananampalataya ay ang Pasko ng muling pagkabuhay. Bakit, mga kapatid? Sapagkat ito ang katuparan ng pangako ng Diyos sa atin. Na sinabi ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kung ang Panginoon ay nanatiling patay at hindi nabuhay sa 3 araw, hindi po matutupad ang kanyang pangako sa atin. Pero dahil nangyari ito, mga kapatid, natupad ang pangako ng Panginoon sa ating buhay. On the 3rd day. Balikan po ninyo yung mga kasaysayan na aking binasa. Kay Abraham, kay Moises, kay Hosea, kay Jonas, ang lahat ng istoryang ito patungkol po sa Panginoon. At ang istorya ng buhay ni Kristo patungkol naman sa atin sa panahong ito. Ano ang kahulugan ng 3rd day sa buhay mo? Marami sa atin kapag magpapasko, yung Pasko ng pagsilang at papasok po ang New Year, nagsusulat tayo ng ating New Year's resolution. Sabi nung isa, hindi na ako makikipagchismisan, pero nakalulungkot. Hindi pa tapos ang unang araw ng bagong taon, nakikialam na naman sa buhay ng may buhay. Sabi nung isa, hindi na ako maglalasing, pero hindi pa tapos ang unang araw ng bagong taon, gumagapang na sa kalasingan. Hindi kaya ng taong baguhin ang kanyang sarili.
Hindi kaya ng taong isaayos ang kanyang sarili. Hindi kaya ng taong tuparin ang lahat ng kanyang mitiin para sa kanyang sarili. Pero kung maiintindihan po natin ang ginawa ng Panginoon at tatanggapin natin to sa ating buhay, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, sa mga kwentong binanggit ko sa inyo na third day, sa panahong ito, sa lugar na ito, mararanasan po natin ang biyayang ito sa ating buhay. Ano ang sabi, mga kapatid? On the third day, Jesus rose again. Pag-usapan po natin ng salitang rose, mga kapatid. Letter R means resurrection. Ang buhay na mayroon tayo. Sa ikatlong araw ng mga kwento na binanggit ko sa inyo, ito yung buhay na muli tayong binuhay ng Panginoon. Kung titignan po natin ang kalagayan natin nung unang panahon, hindi ba? Sabi nung isang sister, o sabi nung aking kumari na minsan ay kinumusta ko siya, hindi siya prayer partners umagang umaga. Magra-radyo po ako, papunta ng Amorsolo, nasa lubong ko, 4:00 na madaling araw. Sabi ko sa kanya, Mari, kumusta ka nang? Sagot sa akin ng kumari ko, eto nabubuhay pero walang kabuhay-buhay. Di ba nakalulungkot, mga kapatid? Pero ang mga anak ni El Shaddai, kahit may problema tayo, may intindihin tayo, nabubuhay tayo. Bakit? May Kristong nabuhay ng ikatlong araw. At ang buhay na ito, mga kapatid, nag-alis po sa atin sa buhay na nasa ilalim ng sumpa. Madalas ko itong sabihin, mga kapatid. Mga lola't lolo na narito, nanay at tatay na narito, pwede mong sabihin sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, ang hirap na pinagdaanan ko, hindi ninyo pinagdaanan. Payag kayo sa aking sinabi, mga kapatid, mga lolo't lola na narito, ng panahon ng inyong kamusmusan, kailangan pang humalik yung ating sakong sa lupa bago palitan ni nanay yung ating mga tsinelas. Pero yung apo mo ngayon, nagkakagulo ang tsinelas sa kanilang bahay. Amen? Nung unang panahon, mga kapatid, kailangan ka pang umigib ng malayong lugar. May magamit lamang sa loob ng inyong kusina, pero ngayon yung apo mo, one click lang, isang pihit lang, maliligo na, may shower pa. Samantalang tayo noon, tabo lang, mga kapatid, lata pa. Nakakasakit pa ng dulo ng ating mga daliri, pero yung apo mo, yung anak mo, may shower na, minsan kapag malamig, pwede pang mag-heater. Bakit, mga kapatid? Yung buhay natin na nasa ilaling sumpa ng ikatlong araw na muling mabuhay ang Panginoon, inalis tayo sa buhay na yan at inilipat sa buhay na kanyang pinagpala. Ito kwento ito ng aking pamilya. Product po ako ng broken family. At kung mayroon pong sumpa na pwede kong manahin sa aking saling lahi, ay yun pong tinatawag na broken family. Sabi po sa Old Testament, Exodus chapter 20 verse 5, hanggang ika-4 na saling lahi, ang bisita ng sumpa sa henerasyon ng tao. Ang tawag po sa Biblia, generation curse. Ang tawag sa medisina ay hereditary disease. Minsan kapag nagpa-check up ka, tatanungin ng doktor, may hika ba nanay mo? Opo. May hika ba lola mo? Opo. Sasabihin ng doktor, hindi ako magtataka kung bakit may hika ka. May hika mga ninuno mo. Minsan nakalulungkot si lola, wala nang pamanang lupa, hika pa ang naipamana. Diba? High blood ba si lola? High blood. Pero alam po ba ninyo, mga kapatid, magtataka ka, namana mo man yung hika, nung makipag-isa ka kay Kristo, yung anak mo, yung apo mo, hindi namana yung hikang mayroon ka. Bakit? Pinuputol ng Panginoon ng ikatlong araw
ang lahat ng sumpa ng ating buhay. Balikan ko po yung generation curse na pwede kong manahin sa father side ko. Ayon sa aking nanay, ang lolo at lola ko ay hiwalay. Ang aking tatay, 4 po silang magkakapatid. Yung 3 lalaki, puro hiwalay. Ang hindi lang nahiwalay yung bunsong kapatid, yung aming tita. Mayroon po akong tiyuhin na mas gusto pang himasin ng bote ng alak kesa sa kanyang misis. Kaya ayon, nagkahiwalay sila. Ang hindi po nahiwalay yung bunso nilang kapatid, yung aming tiyahin. Bakit mga kapatid? Kasi hindi po nag-asawa. Sa takot na magaya sa kanyang mga kapatid, nagpakatandang dalaga. Pero naniniwala ako, nung ako'y makipag-isa kay Kristo, ang ganyang sumpa ng henerasyon, pinutol ng Panginoon ng 3 araw at ang aking buhay, ang aking mga anak, ang aking mga apo, nasa ilalim ng kalinga ng makapangyarihang Diyos. Amen. Letter R ng salitang rose means o stands for resurrection. Ang letter O, mga kapatid, ay overcomers. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 57, but thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nang si Kristo po ay muling nabuhay ng 3 araw, lahat ng bagay na kailangan natin magtagumpay, inilaan ng Panginoon sa ating buhay. Simpleng kwento, dahil nga po iniwan kami ng aming ama, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero yung aking pangarap na makapagtapos ng college, nagpatuloy po yan. Ngayon, tapos na yung 5 kong anak, mayroon pong mga hanap buhay. Katuwang ko sa gastusin sa loob ng bahay. Kahit malaki yung kuryente namin na babayaran, hindi po ako kinakabahan. Kasi mayroon akong anak na alam kong pwedeng maghati ng lahat ng bayarin sa loob ng bahay. Ito naman ang blessing namin bilang mga disciples. Dahil hindi nga po kami nakapagtapos, nagkaroon po ng vision, inspiration, ang servant leader na magtayo po ng College of Divine Wisdom. Kami po ang unang batch ng estudyante dyan. At ang blessing na ibinigay sa amin noon, 70% ng tuition fee discounted, 30% lang po yung babayaran namin, installment pa yung pagbabayad. Pero hindi pa rin po ako nakapagtapos, mga kapatid. First year lang ang inabot ko. Kasi na-assign po ako sa Israel, natuloy po ako ng South Korea, and then na-assign po ako ng medyo matagal sa Hong Kong, kaya hanggang ngayon yun pa rin. Pero ito yung blessing sa akin. Nung first year, midterm, mga kapatid, second semester ay ganito. Kailangan ko pong magbayad ng tuition fee para araw ng Martes maka-exam ako. Pero nung tignan ko yung laman ng wallet ko araw ng Linggo, wala akong pambayad kinabukasan Lunes. Lumapit ako sa aking may bahay, sabi ko, Ma, sa Martes exam namin pero kailangang magbigay ako ng pan-tuition fee. Walang laman yung wallet ko bukas. Hindi ako makapagbabayad, so hindi ako makapag-exam. Sabi sa akin ng aking may bahay, yung anak mo o yung anak namin, yung ikalawa naming anak. Sabi niya, yung lalaki, kasasahod lang. Binigyan ako ng pang-grocery. Katukin mo sa kwarto, may pera pa iyan. Kinatok ko po. Sinabi ko sa anak yung pakay ko, Nak, ito yung kailangan ko. Sabi ng anak ko, magkano po ba? Sabi ko, 2,000 lang. Kapag binigyan mo ako ng 2,000 at bukas maibayad ko Tuesday, maka-exam ako. Alam po ninyo kung anong ginawa ng anak ko? Humugot ng 2,000 sa kanyang wallet, inilagay sa kamay ko.
At nang malapat sa palad ko itong sabi niya sa akin, basta pagbutihin nyo, pag-aaral nyo. O di ba? Okay naman mga kapatid? Di baling sermonan ka ng anak mo, ang importante, support siya sa pangarap mo sa buhay. Doon pa lang lamang na kayo. Kahit hindi kayo gasinong kayaman mga kapatid, kung mayroon kayong mga anak, apo na may pagkatakot sa Diyos, alam ninyo, magiging maganda ang kanilang mga bukas. Letter S, mga kapatid, stands for satisfaction. Sabi ng Hebrews chapter 9 verse 15, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ng paglabag ng mga tao nung sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Dahil dito, kakamtam ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Satisfaction. Nang si Kristo'y mamatay at nang ikatlong araw ay muling nabuhay, inilaan ni Kristo ang salita at karanasang satisfaction sa ating buhay. Gamitin ko po ang isang halimbawa. John chapter 4, kinatagpo ng Panginoon ng isang babaeng Samaritana sa balo ni Jacob. Nag-uusap sila sa tubig. Ang sabi ng Panginoon, ginang, kung kilala mo lang itong lumalapit sa iyo, disin saan sa aking kahihingi ng tubig at bibigyan naman kita ng tubig na kailanman ay hindi ka na mauuhaw. Nang marinig po ito ng babae, nabigla yung kanyang puso. Sumaya yung kanyang kalooban, bakit pabalik-balik siya sa balon na ito? Umiigib ng tubig pero muli siyang nauuhaw. Pagdating sa dulo ng kanilang pag-uusap, ito ang sinabi ng Panginoon sa kanya, umuwi ka na at bumalik ka rito at ipagsama mo ang iyong asawa. Anong sagot ng babaeng Samaritana? Wala po akong asawa. Ang sabi ng Panginoon, tama ang iyong tinuran, ginang. Wala kang asawa sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Ang tibay ng babae, naka-6 na lalaki. Diba? Isipin nyo mga kapatid, 6 na kandungan ang nag-alok ng ligaya sa kanya. Pero alam ng Panginoon, hindi satisfy ang kanyang puso. Kaya kinatagpo ng babae, ng Panginoon ng babaeng ito, sapagkat alam ni Jesus ang makatitighaw ng ating pagkauhaw, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kailan ka ba lumigaya ng ganyan? Nung unang panahon, ang dami mong pera, malungkot ka. Ngayon, minsan, sapat lang, pero sayang-saya ang iyong kalooban. Amen? Habang nagkukwenta ka ng utang, nakangiti ka pa. Bakit? Sinasabi mo, marami talagang nagtitiwala sa akin kasi anak ako ni El Shaddai. Amen? Ulitin ko po, ang satisfaction na kailangan ng ating buhay, ibinigay ng Panginoon on the 3rd day. Letter E, mga kapatid, finally, ng salitang rose, eternal life. Sabi po dito mga kapatid, sa aklat ng Hebrews ay ganito. Chapter 10 verse 10, at dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Kristo Jesus sa ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Nakuha ninyo mga kapatid, yung word o letter E sa salitang rose. Letter R means resurrection or stands for resurrection. Letter O stands for overcomers. Letter S stands for satisfaction. And letter E stands for eternal life. Ang buhay natin on the 3rd day na ginawa ng Panginoon nakadestino sa buhay na walang hanggan. Amen? Tayo po tayong lahat mga kapatid at sa oras na ito nais ko muling ipaalala sa inyo. Ipikit ninyo ang inyong mga mata
ilagay ang kamay sa tapat ng dibdib. Kay Abraham po, ang ikatlong araw ay katuparan ng pangako ng Diyos na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Kay Moises, ang kahulugan ng ikatlong araw ay ang pagpasok ng Diyos sa covenant sa kanyang mga lingkod. Kay Hosea, nagbigay ng pag-asa at pagbangon. Kay Jonah, mga kapatid, ang ikatlong araw ay nagbigay ng panibagong buhay. At sa Panginoon, ang third day ay nagbigay sa atin ng resurrection, overcomers, satisfaction, and eternal life. At sa anniversary nito, naniniwala ko, mga kapatid, ngayon ang ating ikatlong araw. Iyuko po ninyo ang inyong mga ulo, ipikit ang inyong mga mata, at sa oras na ito, patuloy po tayong dumulog, lumapit sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng ating pangangailangan ay inilaan sa atin ng Diyos sa kanyang muling pagkabuhay. Ramdam po natin ang biyaya at habag ng Diyos sa ating buhay. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Ika'y nalalamig, walang kalalapitan, para bang naliglig, sa'yo'y nilabasan, alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya naman, Biyaya niya naman, sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, na ako mailigtas. Pangako niya'y di naliba, di tulad ng iba, ang Panginoon'y tapat kailan pa man. sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang naliglig, sa'yo'y pinamasan, alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag, Biyaya niya naman, sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, na ako ay ligtas. Pangako niya'y di naliba, di tulad ng iba, ang Panginoon'y tapat kailan pa man. biyaya niya't habag, Biyaya niya naman, sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, na
dumating sa aming puso. At sa oras na ito, sa dakong ito na aming kinatatayuan, aming idinideklara ngayon ang 3 araw ng aming buhay. Ama, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Salamat sa anniversary ito. Patuloy mong pagpalain na lahat ng mitiin sa puso ng aking mga kapatid, ang kanilang mga mahal sa buhay, na nasa kanilang isipan iyong katagpuin, Panginoon, ang kalakasan, kalusugan, kagalingan ng kanilang mga pisikal na katawan. At patuloy po naming aangkinin ang biyaya ng pananagumpay na dulot ng iyong ginawa sa amin, Panginoon. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.